Good morning guys! Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga masugid kong subscriber dyan, sa mga palaging sumusuporta sa munting channel ko, God bless you all po. Yung episode is pupuntahan ko yung old spot ko na medyo matagal kong hindi nabibisita dahil madala nga talaga yung isda doon. Pero ngayon, subukan natin. Kalma naman ang dagat, pero hindi muna ako pumunta sa Gakot Island. Pumunta ako nung isang beses nung nakakuha tayo ng napakaraming isda, pero wala kaming nakuha. Timingan lang talaga ang pagpunta doon at pagpahuli ng isda. Hindi araw-araw is buenas doon. Pagpunta mo is makakahuli ka ng marami. Kaya try ko lang muna dito. Gumamit tayo dito ng motor. Medyo malayo kasi itong spot na to. Ayun guys, nandito na ako sa spot. So ito yung spot natin ngayon. Medyo malakas yung alon. Medyo malalaki. At malabo dito sa tabi, pero parang okay naman doon sa laot. Sa previous episode natin is nakahuli na din ako dito ng napakalaking mamsa. Nag 20 kg on scale. Kaya subok ulit tayo dito. Ayun, malabo nga yung tubig dito sa tabi. Pero dyan sa ano yan is malinaw naman. Sana maganda yung agos. So ayun, prepare muna ako dito. Tapos dive na tayo. Let's go! Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong maging gwapo katulad ko. Maraming salamat po. At dito guys, nahirapan pa akong lumusong dahil medyo malakas itong alon dito sa tabi. Sa pag-aantay ko dito, nakatsempo ako ng maliit na alon kaya lumusong na ako dito. At dahil nga pupunta tayo sa spot, nag-load na ako dito ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda ready na to spear head. Spear gun loaded, let's go. At habang binabaybay ko itong mababaw na area dito sa may bato, malaking bato, nakakita ko ng surahan, kaya sinisiran ko to. Ngunit habang palapit ako dito sa surahan na ito, tinututukan ko magalaw, mailaw. Ito parang sumasayaw. Dito sana, ipupul ko na yung trigger nang biglang ayun, pumasok sa butas. At habang nagpapahinga ako dito guys, kukunin ko na sana yung flashlight ko sa bewang ko nang biglang lumabas naman yung surahan, kaya dali-dali akong sumisi dito. At dito ka na tsempohan itong surahan na tirahin. Ay, lalong lumakas yung alon. May pang-ihaw na tayo. Unicorn, dito lang sa mababaw. Buti lang lumabas sa butas. Thank you Lord. Sa pagbalik ko dito sa ilalim, pagkapwesto ko, may mga kasama pala yung surahan na yon. Ang dami palang kasama dito. Kaya pagkapwesto ko dito, nagbaba ako ng konti dito sa dinapaan ko sa may bato. Etong isa sana is within the range na. Pero inaantay ko kasi yung nasa likuran na itong nasa unahan. Mas malaki kasi yung nandun. Kapag inaantay ko yung pinakamalaki dito sa surahan, etong isa is paikot-ikot na talaga sa harapan ko. Pero ayaw talagang lumapit yung pinakamalaki. At dito, paubos na yung hangin ko dito. Titirahan ko na sana yung pinakamalapit. Ngunit lumayo naman. Kaya ayun tuloy, wala akong nahuli dito sa live na to. Sayang. Nagantay pa kasi nung pinakamalaki.
Dito sa dive na to, umurong ako ng konti dito sa malalim na area. Yung mga surahan kasi is palayo ng palayo, palalim ng palalim sila habang sumisisid ako, nabubulabog. At habang nag-aantay ako dito sa mga surahan, eto may naunang isang midnight snapper. Pero hindi ko muna ito tinira dahil ang target ko dito is yung surahan talaga. Napakasarap kasi inihaw etong mga surahan na ito. Minsan lang tayo makahuli ng ganitong surahan. Madalang na talaga dito sa amin etong ganitong isda. Nandiyan naman sa unahan ko yung mga surahan pero ayaw talagang lumapit out of range para matira ko. Etong midnight snapper is paikot-ikot na rin sa harapan ko. At sa pag-aantay ko dun sa mga surahan, wala na namang lumapit. At ayun, wala na naman tayong nahuli sa dive na to. Sa pangatlong dive ko dito guys, hindi na nagpakita yung mga surahan. Buti lang, etong midnight snapper is pabalik-balik na sa akin. Kaya eto na yung tinira ko. Hindi na kasi nagpakita yung mga surahan. Wala na sila dito. Kaya tinira ko na etong midnight snapper. Baka tirahin pa ng iba. At eto, naging pangalawang isda natin. Nakaisang surahan na tayo, may pang-ihaw na. At midnight snapper, may pang-sabaw na. Thank you, Lord. Wala na yung unicorn. Yun talaga yung target ko. Dagdagan pa natin to. Dahil nga nawala na yung mga surahan guys, lumipat na ako dito ng pwesto, nagpwesto na ako dito sa malalim. Dito sana may nakita akong isang target, isang maya-maya kung tawagin ito sa iba. Yung pula pag inaahon mo na isda. Pero paggalaw ng mga maliliit na isda dyan sa harapan ko, ayun, nabulabog. Inantay-antay ko to pero hindi na talaga bumalik. Dito guys, lumipat ulit ako dito ng pwesto at yan sa taas ko, may mga shark mackerel. Silo, kung tawagin ito dito sa amin, etong ganitong isda. Dito sa pag-drop ko, nakakita ulit ako dito ng isang surahan. Dalawang target itong nagpakita sa akin. Isang suno, yung lapulapong pula, at isang surahan. Yung suno kasi is medyo maliit at mas malaki etong surahan. Kaya eto na yung pinili ko, eto na yung tinira ko.
Kaya ito na, naging pangatlong isda natin. Nakadalawang surahan na tayo. At dito sa dive na to guys, lumipat ulit ako ng pwesto. Pauwi na rin ako neto dahil wala nang nagpapakita mga isla dun sa naulihan natin ng surahan. Etong batong ito kasi, isuotan ito ng grouper pero walang laman. Buti lang, pagka-pwesto ko dito, may nakita akong isang target, isang samaral, napakalapad na rin. At pagka-secured ko nung samaral guys, habang nagpapahinga ako dito sa surface, biglang may umangat na isang barakuda, malaki na rin. Kaya binabaan ko ito, sumugod naman sa akin, kaya lang biglang tumalsik. At ayun, pagkapul ko ng trigger, hindi na naman tinamaan. Grabe, ang galing umiwas na barakuda yun, nakakaiwas sa pagtira ko. Kaya matapos ako makapahinga dito, sisid ulit tayo para sa ating mga pangarap. At dito, habang nag-aantay ako ng dadaan na target, wala talaga nagpapakita dito. Buti lang, may napansin ako dyan sa may buhangin. Nakatitid na pala sa akin. Matagal na akong tinitingnan. Matagal nang tinitingnan ang kapugian ko. Kaya nilapitan ko to. Napakalaki palang suno nandito sa buhangin. Kaya pagka-close ko ng gap dito at nabit ko yung distance, tinira ko na to. Baka, tirahin pa ng iba. At dito sa dive na to, halos mag-aapat na oras na rin akong nagda-dive. Ito, pauwi na rin ako. Kaya nag-last dive na rin ako dito. Pagka-pwesto ko, may nakita kaagad akong surahan dito. Kaya ang ginawa ko dito kasi ako dumaba sa may buhangin, nag-sand dusting ako. At mukhang effective naman itong pagsandasting ko. Lumalapit itong surahan, ngunit ang bagal. At habang inaantay ko itong surahan sa unahan ko, nabaling ang tingin ko sa bandang kanan ko. At ito ang nakita ko, meron na palang napakalapit na isang surahan din. Kaya change target agad. Thank you Lord. Nakatatlo din tayong surahan. Okay na rin. Ay, maliliit man yung huli natin. Mga good size. Hindi gaanong kalakihan. Hindi gaanong kaliitan. Ahon na tayo. Alas 10 na. 9:50 to. Okay.
Thank you, Lord. Okay na rin. Kaya ito yung mga nahuli ko ngayong araw na ito, 3 surahan, 1 suno, 1 samaral, 1 midnight snapper. Pag uwi ko sa bahay guys, tinimbang ko ito. Umabot naman ito ng halos magpipitong kilo na. Binenta ko itong lahat ng isda at tumotol naman. Kumita ko dito ng 1,300. Kaya goods na nakita sa kalahating araw na pag-dive. At dahil nga lahat ng nahuli ko kaninang umaga is binenta ko, nag-decide ulit akong bumalik dito sa spot. Dito pa rin sa nahulihan natin ng mga unicorn kaninang umaga. Nagbabaka sakali akong magpakita pa yung mga unicorn ngayong hapong dive na ito. At dahil maaga pa ito, hindi muna ako pumunta dun sa spot ng mga unicorn, sa pwesto nila. Kasi medyo maaga pa, hindi pa lalapit sila pag mga ganitong oras at maliwanag pa. Dito, pagkapwesto ko, may nakita kagad ako dito ng target, 2 samaral at ang lalaki. Pagbalik ko dito sa ilalim guys, eto ang nagpakita sa akin, 4 na talakito. Akala ko 3 lang ito, ngunit itong nasa huli is good size na, kaya kinuha ko na rin to. At habang nilalagay ko yung talakito sa stringer, may napansin akong gumagalaw dito sa may bato. Kaya sumisid ako dito, sumuot na sa butas. Yun pala is pugita. Makalipas ng 1.5 oras guys, eto nandito na ako sa pwesto ng mga surahan. Medyo madilim na kasi ito dahil patakip silim. Nagbabaka sakali ako ngayong pag-dive na ito is lalapit na talaga yung grupo. At habang nag-aantay ako dito, hindi naman ako nabigo. Nandito nga yung grupo. 4 na piraso yung nandyan sa unahan ko. Sa pag-aantay ko dun sa mga surahan guys, eto paubos na nga yung hangin ko dito. Mukhang mawawalan ako ng hininga, inaantay ko yung surahan, ayaw talagang lumapit, paikot-ikot lang dyan sa harapan ko. Pagkalipat ko ng pwesto dito guys, ito ang nagpakita sa akin dito sa pwesto, nabigla ako. Ang daming labahita, ito napapalibutan ako. Labahita ito, yung mga maliliit lang. Ipinga naman ito kung tawagin dito sa isla namin. Itong mga ganitong labahita is hindi na lumalaki ito. Pag maliit lang yung pana ko is napakasarap kunin to, napakasarap kasi ipaksiw etong ganitong isla. Napakaganda lang talaga pagmasdan. Pag mga ganito sa mga spot mo, makakakita ka pa ng mga ganitong grupo. Ito napapalibutan talaga ako dito. Siguro napupugyan itong mga labahita dito sa akin kasi medyo patakip silim na to. Kaya siguro lumapit sa akin at ito pinapalibutan talaga ako neto. Ang dami. Pero ang mga ganyan is hindi natin hinuhuli. Kaya pagkatapos din itong dive na to, is umuwi na rin ako. Yun guys, 6:30 na. Wala nang nagpakita. Ito lang yung nahuli. Mailap na yung mga unicorn. Yun sana yung target ko dito. 3 piraso, okay na rin. Napakalaki sana itong samaral. Maganda sana itong mga naunang nahuli natin. Nakahuli kagad tayo pero hindi na nasundan. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. Ayun guys, nandito na tayo sa spot. Kalmada ngayon. Kahapon, yung dive natin kahapon dun sa old spot. Maganda naman yung nahuli natin pero nung hapon is hindi na nagpahuli yung mga unicorn. 3 piraso lang yung nahuli natin. Pero okay na rin. Pupun ulit natin dito ngayon. Sana maganda yung agos, mahina lang. Ito. Mag-alas 6 na.
Pagka-gear up ko dito guys, naka-warm up na rin ako dun sa mababaw na area. Ito, diretso na ako dito sa kailaliman ng karagatan. Dito palagi tayo nagpupwesto. At dito natin nakikita yung mga slick unicorn. Ang pwestong ito kasi is daanan ng mga tangige, mamsa or dugtutunan. Dito naman yung mga bait. Maganda yung activities nila. Eto't may nagpakita pa sa aking isang batfish pero hindi ako interesado sa isdang yan. Focus muna ako sa mga malalaking isda ngayon kasi yung kahapong huli natin is maliliit. Pero dito sa time na to, walang nagpakita. Yung batfish lang. Dito guys, dahil walang agos ngayong araw na ito, nalibot ko etong spot na to. Napunta ako dito sa may mga buhangin. At dahil nga walang agos, pag may nakikita akong mga bato, dito sa malalim na area, sumisisid ako. Bahiyan kasi ito ng grouper. Kaya sinisilip ko dito, bawag gilid ng bato, pero walang nagpapakitang grouper. Dito, may napansin akong isang target, isang trigger fish. Kaya lang, pagkatuto ko dito sa trigger fish, biglang nakita ako at ayun, natakot sa kapugian ko. Lumayo ka agad. Dito ulit sa dive na to, nakita ulit ako dito ng malaking bato, kaya sumisid ako dito. Pero wala talagang grouper na nagpapakita. Ang nakita ko lang dito is dalawang batfish, kaya kinuha ko na rin etong isa. Dito guys, dahil palipat-lipat nga ako ng pwesto, napadpad ako dito sa may mga dalagang bukid, hindi lang makita dahil nasa gilid sila. At mukhang hindi mapakaliit, ang mga dalagang bukid na ito, mukhang may threat dyan sa ilalim. Kaya sumisid lang ako dito at ang nakita ko, napakalaking barakuda malapit sa buhangin. Kaya dali-dali ko itong tinutukan. Buti na lang, napaka-amo. Kaya pagka-close ko ng gap dito at aalis na, tinira ko na to. Baka, tirahin pa ng iba at lumayo pa. Thank you Lord. Alas 8 na. Layo na natin nilangoy. Simula doon sa pangpang doon. Punta na dito. Layo na lang nalangoy natin. Wala kasing agos. Barakuda. Okay na rin. Kunti pang mapunit. Buti lang tagos sa line. Ayun. Aalis na kasi. Pero matigas ng balat. Thank you Lord. Pagka-secured ko ng barakuda guys, makalipas pa ng isang oras, napadpad na naman ako dito sa may bato. Akala ko ito is malaking bato, pero may napansin ako napakalaking mamsa dyan, nag-aaligid. Kaya sumisid na naman ako dito, nag-grante. Pero yung napakalaking mamsa is umalis ka agad, natakot sa kapugian ko.
At habang palapit ako dito sa napakalaking bato, pagkalapit ko dito, hindi pala bato, makarami palang isda. Grupo ng Big Eye Tribales. Mga good size na rin to. Kaya pumili ako dito ng isa para may mahuli tayo, pero biglang bumilis yung galaw. Kaya no choice na tayo, hindi na tayo makakapili. Malaki sana yung sumasama dun sa mga big eye. Namamasa, mailap. Tidan ko lumayo. Malaki na rin sana, grabe. Naghunt siguro yun ng mga matambaka. Nag-secured na ako ng mga 1 kilo lang. Mga good size, maliliit. Pero okay na rin to, pang ulam. At dahil wala na nga nagpapakita guys, pauwi na rin ako neto. Eto, nakasalubong ulit ako dito ng isang batfish dito sa may buhangin. Kaya kunin natin to. Isa rin ito sa napakasarap ihaw, etong batfish. Shoutout nga pala kay Jovan Balaran, Romil Nabaret, Gil Magallanes Sr., Giovanni Joseco, Anne Rosal, Johnny Haistin, Danny Ancilio family, King Bakay, Armando Suaverdes, Alberto de la Peña and family, Raymond Musong, Ami Friend, Maylisa Fer Fernando Jr., Balon family, Ibora family, Cookie Consol, Danilo Adalem, Chad Spence Adalem, Alex Bagaw Jr., Patrick Pahalya, Herbert Rianzo, Mario Permejo, King Chavez, Asadon family, Infinite Outer Quest, Steven Espinosa, Madam Jusipen, Rolly Ruiz, Pancho Pantino, Habuhat TV Official, Felix Lumogdang and family, Fideric Tirado, Alexander Pesquera, Pesquero family, Felix Queroy, Acosta family, Reynaldo Mahilom, Cato Benetua, Bonifacio Arbalate, Anthony Fadera, Arnulfo Travel Adventure, Paclibar family, Kasumpang family, Boots, Ellen May, Maya Otzel, Agustin Elisis Kasumpang, Eduardo Yuson, Tony Saarinas, Noel Grigo, Christine Cocolio, Raymond Gundran, Lore Abidal, Marlon Hamisola, Nelson Panturas, Jeffrey Manango, Aljivar, Kayadong family, Donato Clamor Jr., Ruben Burgos, Yang Alcantara, Peace is my hobby official, Berle Banyares, Joel Ranas, Julito Cuesto, Kristituto Kawaling, Jacob Lagamon, Helson Ortuhan, Ebla Murisa, Ronald Imbodo, Akua and Hurbado family, Jaber family, Frederick Jaber Jr., Linisa V, Cesar Abling, Edison Abas, Ronel Ascares, Teo Bong, Mikael Camacho, Lugin Gilje, Roniel Alo family, Ronron TV, kay paring Richard Bababaer, maraming salamat po sa inyong lahat. At pagka uwi ko dito sa bahay guys, eto tinimbang ko ulit etong mga isda at ibebenta ko etong 2 piraso. Etong napakalaking barakuda is umabot naman ng 5.5 kg on scale. Yung 2 batfish guys is wala na dito kasi yung 2 batfish is binigay ko dun sa tropa ko na siya na daw yung magluluto at bibigyan lang daw ako. At sinama ko na rin etong isang maliit na big eye. Umabot naman ito ng 6 kilos etong 2. Bali kumita ako dito sa 2 isda ng 1.3 din. Kaya okay na rin na dive. Okay na rin nakita. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. So hanggang dito lang muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.